Alam mo ba na may isang lugar sa Antipolo na parang nilamon ng lupa? Cherry Hills Subdivision, isang tahimik na village noon pero isang gabi ng 1999, naging bangungot ito ng mga residente. August 2, 1999. Malakas ang ulan, walang tigil ang buhos ng bagyo. Akala ng mga tao, normal lang na landslide. Pero sa Cherry Hills, iba. Isang buong bundok ang gumuho. Parang may halimaw na kumain ng bahay, kalsada, at buhay ng higit 50 katao. Marami ang natabunan, may ilan pang buhay pero hindi na nailigtas. Sobrang lakas ng tunog ng gumuguhong lupa, parang dagundong ng galit na kalikasan. Pero ang tanong, bakit nangyari ito? Sabi ng mga eksperto, hindi lang ulan ang dahilan. Hindi handa ang lupang tinayuan ng Cherry Hills, residential area na itinayo sa isang unstable na bundok. Walang sapat na drainage at pinutol pa ang mga puno para sa konstruksyon. Ibig sabihin, ginawa ng tao ang sariling trahedya. Ngayon, higit 2 dekada na ang lumipas, pero may nakakatakot na deja vu. Habang patuloy ang mining operations sa Sierra Madre, unti-unti ring nawawala ang proteksyon nating lahat laban sa bagyo. Sierra Madre, ang bundok na ilang ulit ng humarang sa super typhoon, ang dahilan kung bakit hindi lubusang sinisira ng hangin at ulan ng Luzon. Pero ngayon, unti-unti itong kinakayod, binubutas, ginuguhit ng mga excavator. Isipin mo, kung ang Cherry Hills na maliit lang na bahagi ng bundok ay nakapaminsala ng ganun kalala, ano pa kaya kung mismong Sierra Madre ang bumigay? Kapag tuluyan itong nawasak, wala nang pipigil sa galit ng kalikasan. Walang bundok na sasalo sa bagyo. Walang lupaing haharang sa baha. At wala ring makakapigil sa trahedyang posibleng mas malala pa sa Cherry Hills. Kaya habang may oras pa, tanungin natin, gaano pa karaming Cherry Hills ang kailangan mangyari bago tayo matakot? Hindi na ito urban legend, ito ay babala. Dahil kung hindi tayo kikilos, baka sa susunod na bagyo, ang bundok na magigising ay ang Sierra Madre na mismo.